Alright. Sir, may iba naman po tayo ng usapin dahil alam po natin na kayo po ay nangunguna po doon mismo sa pag-imbestiga at pagreklamo po doon sa illegal quarry operation na nangyari po sa may bayan po ng Santa Maria na medyo malapit na rin po ito sa bayan po ng Villasisa. Sir, ano na pong update po doon, sir? So far, pinahinto na, no? Yung kay Charine yata, no? Pinahinto. And babalikan natin yung lugar, no? Para at least makita kung naayos niya yung problemang ginawa nila. Para at least yung lupa na pinukay pwede pang gamitin ulit. No? So yun ang isi-check natin pagbalik natin. Okay, pero nung last time po sir, talagang right away po ay nagkaroon po ng pagtitigil po sa operasyon. Padali po doon sa may gilid po ng ilog po, engineer? Yeah, and i-check natin pagbalik natin ulit kung may nagbabayurate ulit para at least ma-report natin sa ang region para river area. Alright. Sir, siguro lastly po na topic ko po ay ngayon marami po kasing mga nagtataka ang mahal po ng mga lowland vegetables at yung po nga highland vegetables ay medyo bumaba po yung presyo. Ano po bang naging dahilan po na bakit ganito po ang naging sitwasyon po, engineer? Yeah, remember last month tinamaan ang mga lowland vegetable. So maraming damages nangyari, no? Yung highland vegetable naman kung makita natin hindi masyadong damage na nangyari. So we expect na courting Asia. So by end of the month, sa tingin naman natin magno-normalize na yung presyo ng lowland vegetable. Okay. Ito po ba ay dahil yung pong mga pagbaha at mga bagyo? Kasi pati cauliflower po ay mas mababa na kaysa po dito sa okra na na may 70 pesos, yung okra 120, 130 pesos per kilo po, engineer para mas mag cauliflower na lang. Yeah, kung mapansin mo yung sili, di ba, biglang sumipa ng mataas. Yes. So it takes mga 45 days ulit kasi. So in-expect natin kung nagtanim ulit yan ng December, so mga February, end of February, normalize na yung price. Yes po, parang 1,000 pesos na po per kilo po ng sili na parang naging basic commodities na rin po natin ng mga Pilipino po, engineer. Yeah, maraming nasila kasi nakatrap at yung dumaning bagyo talaga. So expected na sumisipa. Pero majority ng ating gulay naman hindi naman tumaas, no? So maraming choice naman ang ating mga consumer. Sir, pwede pong makuha ko yung reaction po ng SINAG bilang kayo po ay nasa agriculture sector hinggil nga po dito sa impeachment complaint ng ating pong Pangulong Marcos. Pwede bang your thoughts with this? At ano po ba ang yung point of view po ninyo, engineer? I think siya naman ang nag-complain about yung nangyari dito sa flood control and hopefully problema, no? And yung sama ng loob ng ating presidente about yung ginawa ng I think yung sila Saltico at sila speaker. So yun tinitingnan natin na dapat may sala na dapat patutukan. Ang ating presidente nung last year pa talagang galit na kasi yung programa ng Agri binawasan, no? Dahil dito sa mga dinala sa flood control na ito.
Alright. And with that po, sir, maraming salamat at baka meron po kayong mensahe po sa mga kababayan po dito po sa Pangasinan, lalo na po sa agriculture sector po na inyo po nga pinamunuhan po na sinag na ginagawa rin po ng, of course, Abono Party List po, sir. Yeah, we hope na yung tariff, no, ibalik sa 35%. Ang nabanggit lang is makaitaas ng 20%. Hopefully, may balik sa 35% para at least yung presyo ng palay mag-normalize, no? Bumalik sa 20 pesos para hindi malugi ang ating mga magsasaka. Alright. And with that po, Engineer, maraming salamat po sa inyo po ng oras. Magandang araw po sa inyo, Engineer Rosendo, sir. Maraming salamat. Magandang umaga. Yan po mga kabombo, si Engineer Rosendo.